Matapos ang isang buwang pananahimik sa gitna ng psychogenic coma, nagising na rin sa wakas ang ating bida. Hinalina ng mga iyak ng kanyang dalawang munting anghel na inakalang nawala na. Sa tulong ng sakripisyo at pagliligtas ni Marlon mula sa naglalagablab na apoy at sa proteksyon ni Nurse Mia, Doc Sab at Doc Acer, ligtas na nakarating si Rebecca sa Tagaytay at sa kanyang muling pagdilat, ang masakit na nakaraan kay Doc Morgan ay mapapalitan ng matinding luha ng kagalakan nang malaman niyang buhay ang dalawa sa kanyang mga anak. Isang kabanatang puno ng pag-asa, pagmamahal at panibagong simula, mga kasamer. Kaya wag na wag kayong bibitaw, simulan na natin. Binuksan ni Mia ang bintana at agad na pumasok ang malambot na sikat sa silid. Dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina para kahit papano ay magkaroon ng liwanag ang madilim na kwarto. Ramdam niya ang lamig ng hangin na pumasok. Pero mas malamig pa rin ang pakiramdam niya habang nakatingin kay Rebecca. Nakahiga pa rin, mapayapa at walang malay. Sa gilid ng kama, magkatabing nakaupo sina Joshua at Jaden. Mahigpit nilang hawak ang kamay ng kanilang ate. Para bang baka tuluyang mawala ito kapag binitawan nila. Isa na namang araw ng paghihintay. Isang araw na puno ng tahimik na pagdarasal. It's been 1 month. 1 month of uncertainty. 1 month of hoping. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nagigising si Rebecca. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, it's not a coma caused by brain injury. Paliwanag ito sa kanila. This is what we call a psychogenic coma, trauma-induced unconsciousness. The mind shuts down as a way to protect itself from unbearable fear or pain. She's not asleep because her body failed her, but because her soul is too afraid to wake up. Ang naiintindihan lang ni Mia, Rebecca wasn't just fighting for her life, she was fighting her memories, her trauma, her pain. Parang ayaw niya nang bumalik sa mundong nagdulot sa kanya ng takot at sakit. Napalunok si Mia habang tinitingnan ang payapang mukha ni Rebecca. Hindi na ito kasing putla ng dati. May konting kulay na sa pisngi at ang labi, bagamat maputla pa rin ay may bakas ng buhay. Pero bawat araw na dumadaan, na ganito pa rin siya, parang unti-unting nababasag ang mga taong nagmamahal sa kanya. Gising ka na, Rebecca. May dahilan pa para lumaban. Mahina niyang sabi, para bang kinakausap sa Rebecca. Sa kabilang bahagi ng silid, naroon ang 2 crib. Lumapit si Mia at tinignan ang 2 munting himala. Mga anak ni Rebecca, premature silang ipinanganak pero lumaban. Ngayon masigla na at mahimbing na natutulog. Kahapon lang sila pinayagang ilabas mula sa NICU. She smiled weakly. At least may liwanag pa rin sa gitna ng lahat ng dilim. Ate Mia, tawag ni Joshua, halos pabulong pero ramdam ang bigat sa tono. Yes, Joshua. Lumapit siya, hindi tumingin sa kanya. Nakatuon pa rin ang mga mata nito sa atin niyang walang malay. Kailan siya magigising? Tanong nito. Boses na puno ng pag-asa pero nanginginig sa takot. Sabi nila, strong si ate. Pero bakit ang tagal? Napakagat si Mia sa labi para pigilan ang emosyon. Hindi niya alam kung anong sagot ang tama. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Jaden na hanggang ngayon ay bulol pa rin. Kasalanan yun ni Doc Alcarte, sabi nito halos may puot sa tono. Sinaktan niya siya. Pinaiyak niya si ate. Suminghap si Mia, marahang hinaplos ang ulo ng 2. Hey, shh. Huwag na kayong magalit sa kanya, okay? Mahina niyang sabi pero baka sa boses ang lungkot. Malakas ang ate niyo. She'll come back to you soon. You just have to keep talking to her. Keep loving her. Maybe she's just waiting to hear your voices. Namagitan ng katahimikan sa kanilang 3, tanging tunog ng mabagal ang paghinga ni Rebecca at mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Tumingin si Mia kay Rebecca, pinilit ngumiti pero naglaho rin agad.
Rebecca, mahina niyang bulong. Hinihintay ka nila. Nandito kaming lahat. Please, gumising ka na. Enough na yung pain. Come back to them. Lumapit siya sa kama, marahang pinisil ang kamay ng babae. Walang tugon pero para kay Mia, sapat ng bawat hininga ni Rebecca para umasa. Sapat na para ipagpatuloy nila ang bukas. Napangiti si Mia nang napatingin sa labas ng bintana. Tuloy ang sikat ng araw, parang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asa ng umaga. Bumukas ang pinto kasabay ng pagpasok ng malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan ng Tagaytay. Si Marlon ang pumasok, bitbit ang bungkus ng bagong pitas ng mga puting rosas mula sa hardin sa labas. Sa rest house niya, inuwi nila si Rebecca pagkatapos payagang makauwi ng doktor. Dito sa rest house na lang niya, magpapagaling si Rebecca. Tahimik niyang isinara ang pinto at sandaling tumigil at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Malambot ang sikat ng umaga na pumapasok mula sa bintana. Maaliwalas na napangiti si Marlon, lumapit siya sa tabi ng crib, bahagyang yumuko para tignan ang mga bata. Hi little ones, mahina niyang sabi, waring hindi pa rin makaalis ng sariling pagkamangha. You're fighters ha? Napangiti naman si Mia nang makitang binata. Good morning Marlon. Malumanin itong bati. Ang ganda ng mga bulaklak. Siguradong magugustuhan niya ni Rebecca kapag nagising na siya. Ngumiti si Marlon kahit baka sa mukha ang pagod. Good morning. Sagot niya, mahina ang boses. Sana nga magising na siya. Kinuha ni Mia ang mga rosas at niligay sa isang vase. Pagkatapos, lumapit naman si Marlon sa kama ni Rebecca. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng babae. Good morning Rebecca. Mahina niyang bungad at parang pagbisita sa isang santo. It's another day. I brought you white roses. You don't have to be scared anymore. You're safe now, okay? You're home. Pumikit siya at muling bumalik sa isip niyang nangyari. Ang apoy na kumain sa rest house. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang boses ni Rebecca na humihingi ng tulong. Kung hindi siya dumating, baka abo na rin sa Rebecca ngayon. Dumating siya para sana sunduin ito dahil meron siyang magandang ibabalita sana. Hindi niya makalimutan yung takot na naramdaman niya habang pinapasok ang apoy kahit na naglalagablab na ang paligid. Mainit, masakit sa balat at nakakasuffocate ang usok. Pero mas masakit ang idea na iiwan niyang mamamatay si Rebecca doon. Sinuong niya lahat ng usok, apoy at takot at nang makita niyang nakahandusay si Rebecca sa sahig, walang malay, parang hindi na humihinga. Binuhat niya ito palabas ng rest house. Nang makalabas siya, humandusay siya sa lupa, hingal na hingal. Sa gitna ng lumalagablab na apoy, pinangako niya sa sarili. Hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Agad siyang humingi ng tulong sa ninong niyang may mataas ang posisyon sa BFP. Isang planong ginawa nila, isang bangkay ang pinalit, isang peking report ang inilabas. Mula noon, patay si Rebecca sa mata ni Morgan at hinayaan niya na yun ang paniwalaan nito. At nagpapasalamat siya sa kooperasyon ni Sab at Acer sa naging desisyon niya. Wala siyang karapatan na gawin ito. Pero sa tingin ni Marlon, ito ang tama para kay Rebecca. Pero dito sa Tagaytay, buhay siya, humihinga at unti-unting ginagamot nilang mga sugat na iniwan ng nakaraan kahit hindi pa ito nagigising. Mas mabuti na itong malayo siya, mahina niyang sabi, halos bulong habang nakatingin kay Rebecca. She's been through too much already. Napatingin sa kanya si Mia, bahagyang tumango. You really care for her? Sabi nito, may lambing sa tono. Not everyone would do what you did. Tumingin siya kay Mia pero hindi na siya sumagot. Sa halip, binaling niyang tingin muli sa dalawang crib. Lumapit siya doon muli, bahagyang yumuko. Pinagmasta ng tahimik na natutulog ng mga sanggol ni Rebecca. They stronger than they look, sabi ni Mia mula sa likod niya. Ngumingiti habang pinagmamasdan din ng mga bata. Just like their mother, sagot ni Marlon. Bahagya siyang umiti pero mabigat ang puso niya.
She deserves peace. All of them do. Muling lumapit si Marlon sa kama ni Rebecca. Tumayo siya ng diretso. Tinignan ang maamong mukha nito na tila natutulog lang. You don't have to wake up right away. Kahit na gusto ko na gumising ka, sabi niya ng mahina. Just come back when you're ready. I will be here. We all will. Si Mia ay bahagyang lumapit at nilagay ang kamay sa balikat ni Marlon. Marlon, you saved her life. You gave her a second chance. Napayuko siya. I just hope she wants to take it. Sagot niya at halos pabulong. I just hope when she wakes up, she still has the strength to keep going. Mia nodded. Natahimik ang buong silid kahit na sina Joshua at Jayden ay nakatitig lang kay Marlon at nagpapasalamat sa kabutihan nito sa kanilang ate Rebecca. Sa labas, maririnig ang mihinang ihip ng hangin at sa loob ang tunog ng maliliit na hininga ng mga sanggol. Si Marlon ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Rebecca. Parang bantay tao na handang sumalo ng sakit ng iba. Basta't ligtas lang ang babaeng minsan nang sinubok ng apoy. At habang pinagmamasdan niya ito, isang pangakong marahang nabuo sa isip niya na kapag dumilat si Rebecca, hindi niya nahayaang masaktan pa ulit ito ng sino man. O protektahan niya ito. Rebecca POV. Parang may nakapatong na malaking bato sa dibdib ko. Habang unti-unting sumisiksi sa tenga ko ang samut-saring tinig. Rebecca, gumising ka na ate. Please, wake up. Mga boses ni Jayden, Joshua, si Mia. Lahat sila naririnig ko. Paulit-ulit. Minsan pabulong, minsan parang sigaw. At may isang boses pang lalaki. Malalim, may halong pag-aalala. Pero hindi ko maaninag kung kanino. I tried to move my fingers pero parang may mabigat na humihila sa buong katawan ko. Gusto kong imulat ang mga mata ko pero ayaw nilang sumunod. Para ako nakakulong sa loob ng sarili kong ulo. Then came the pain. Isang iglap lang, parang pinunit ang dibdib ko. Mga alaala ang pumasok. Mabilis, magulo, at masakit. Si Morgan, ang lalaking pinili kong mahalin, pero siya ring dahilan ng pagkawasak ko. Lahat ng mga pasakit na ibinigay niya sa akin ay bumalik sa isip ko. Tumulong luha ko kahit na nakapikit pa rin. Bigla kong nakita sa isip ko yung apoy, yung kulay kahel na lumalamon sa akin. Amoy ko pa rin ng usok, yung amoy ng takot, ng desperasyon. Naririnig ko pa rin ang sarili kong sigaw. Mas nabalot ng takot ang isip ko. Nakita ko si Raul sa isip ko. Ang mga mata nito na puno ng kasamaan ng mga tinig nito, ang mga halakhak na parang demonyo. At sa huli, boses na nagsasabing, ligtas na ako, pero buhay pa ba ako? Pabaling-baling ako sa higaan. Pawis na pawis. Nanginginig ang tibok ng puso ko parang martilyo sa tenga ko. Please stop. Pabulong kong usal pero sa loob lang ng isip ko, ayaw kong magising. Kasi kapag nagising ako, mararamdaman ko na naman lahat ang sakit, takot, pagkawala, ang apoy, ang pangungulila. Pero may narinig akong kakaiba. Iyak. Mahina noong una, parang tinatangi ng hangin, pero unti-unti itong lumalakas. Mga iyak ng sanggol? Dalawa? Hindi ako sigurado. Mama! Napasingap ako, parang may dumaan na kuryente sa buong katawan ko. Mama! Paulit-ulit ko silang naririnig sa isip ko. Malambing, mapilit at bigla parang may liwanag sa likod ng mga talukap ko. Mga munting kamay na tila umaabot sa akin. Mga ngiti ng mga sanggol na tila nasa ulap. May 2 krib. Sa loob ng mga krib may mga sanggol na tila tinatawag ako. Come to us, Mama. Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko. Kumurap-kurap ako bago tuluyang naipokus ang paningin ko sa paligid. Nasaan ako? Muli akong napapikit. Pumipintig ang ulo ko. Masakit pero muli akong napamulat. Ang mga iyak nandyan pa rin.
Parang totoo sila. Parang may humihila sa akin ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako kahit nangihina ako, mabagal pero determinado. Muntik pa akong mapaluhod nang umapak ang mga paa ko sa malamig na sahig. Mabuti na lang at napakapit ako sa gilid ng kama at marahang tumayo ulit. Ang mga iyak ay patuloy kong naririnig. Humakbang ako pupunta sa pinanggagalingan ng mga iyak, parang hinihila ng puso ko mismo. Bawat takbang, may takot, may kasamang matinding kaba. Pero higit sa lahat, may pag-asang nabubuhay sa dibdib ko at maras kong binuksan ang pinto kahit napakiramdam ko matutumba ako sa panghina ng mga tuhod ko. Nang mabuksan ko ang pinto, napatigil ako. May dalawang crib. May dalawang sanggol. Nakatingin sila sa kisame. Umiiyak. Ang isa mahina ang iyak, parang pagod na. Ang isa masigla, parang humihingi ng yakap. Parang biglang nawala ang hangin sa dibdib ko. Napaatras ako ng isang hakbang. Napahawak sa ulo ko. Baka guni-guni ko lang ang nakikita ko. Umiling-iling ako. Hindi. Paano? Ang mga kamay kong nanginginig ay dahan-dahang itinakip ko sa bibig ko habang unti-unting napupuno ng luhang mga mata ko. Kanino kayo? Halos pabulong na tanong ko habang ang boses ko'y nanginginig. Bakit nandito kayo? Sinong nag-iwan sa inyo? Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Takot, saya o pagkalito. Ang tanging malinaw lang sa isip ko, ang mga sanggol na yon parang pamilyar. Parang mga dugo ko sila, parang galing sa laman ko. Hindi pwede, bulong ko habang unti-unting lumapit. Nang makalapit ako, kumapit ang kamay ko sa gilid ng crib para hindi ako matumba. At sa sandaling yon, parang huminto ang mundo. Ang mga mata nila parang pareho ng mga mata ko at tuluyang bumigay ang mga tuhod ko. Kumagulhol ako na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na kayang pigilan dahil siguro sa pangmungulila ko sa aking mga sanggol. Bakit? Bakit may mga sanggol dito? Kanino sila? Habang pinagmamasdan ko sila, parang may halong tuwa at sakit na sabay na lumalamon sa puso ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanila? Bakit? Sa likod ng lahat ng tanong na yon, isang bagay lang ang malinaw. Muling bumalik ang sakit, pero kasabay nito ang katotohanan na may dahilan pa para huminga. May narinig ako na bumagsak sa likod ko, kasabay ng pagsambit ng pangalan ko. Rebecca? Napapitlag ako. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, dahan-dahan ko nilingon ang pinanggalingan ng tinig. Si Mia, nasa harap ko, sapo ang kanyang dibdib, punong-puno ng luhang mga mata habang nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala. Gising ka na, halos pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Rebecca, gising ka na. Hindi ako sumagot dahil hindi ko alam kung paano. Bumaba ang tingin ko sa sahig. Nakita kong nakakalat ang gatas mula sa dalawang feeding bottle na nahulog. Puting likido, kumakalat sa kahoy na sahig, parang simbolo ng lahat ng gulong nararamdaman ko. Tinawag niya muli ang pangalan ko, pero parang hindi ko naririnig. Parang nakalutang ako sa alapaap sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Nilingon ko ulit ang dalawang sanggol sa crib. Tahimik na sila ngayon, parehong nakatingin sa kisame. Mahina ang paghinga. Ang maliliit nilang kamay, gumagalaw-galaw. Nabalot ako ng pagtataka. Ang isip ko, ulit-ulit ang tanong. Sinong mga sanggol sa crib? Tumulong luha ko nang hindi ko namamalayan. Mia, sambit ko sa wakas. Nanginginig ang labi ko at halos hindi lumalabas ang tinig ko. Sino sila? Hindi siya agad sumagot. Suminghot si Mia, tila pinapakalmang sarili. Ilang segundo, tanging tunog lang ng mahina kong paghinga ang narinig ko. Umusal ako ulit. Mia, sino sila? Mia smiled faintly. Bumakas ang saya sa mga mata at pag-asa. Rebecca, mahina niyang sabi. Mga anak mo sila. Parang humintong lahat sa paligid ko. Parang bigla akong nabingi.
Ang tanging naririnig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko. Huwag mo akong paasahin, Mia. Halos pabulong kong tugon, umiling siya at umiti sa gitna ng luha sabay lapit. Buhay sila, Rebecca. Hindi totoo na patay ang dalawa sa quadruplets mo. Buhay sila. Buhay na buhay at iyong-iyo. Parang may bulkan na sumabog sa loob ko. Isang matinding kirot at kasabay nun na hindi maipaliwanag na saya. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko na kayang pigilan. Ang buong katawan ko bigla na lang nanghina. Nanlalambot ako. Parang tinanggalan ng lakas ang mga buto ko. Ang puso ko, sobrang lakas ng tibok at parang gusto nitong kumuwala sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, gusto kong yakapin ang dalawang sanggol sa harapan ko. Pero walang lumalabas na tinig. Wala akong marinig, kundi ang sariling pag-iyak. Bumubulong ako ng paulit-ulit sa labis na galak. Buhay sila. Buhay ang mga anak ko. Ang mga kamay ko nanginginig habang pilit kong inaabot ang crib, pero biglang nagdidilim ng paningin ko. Pakaramdam ko, umiikot ang paligid. Ang huling nakita ko ay ang mga mukha ng dalawang sanggol at si Mia na umiiyak bago ko tuluyang bumagsak sa sahig. May mainit na bisig na sumalo sa akin. Si Marlon. Narinig kong tinig niyang puno ng takot. Rebecca. Pero unti-unti nang lumalabo ang lahat at bago ko mawalan ng malay, huling pumasok sa isip ko. Buhay ang mga anak ko. Sa wakas, pagkatapos ng isang buwang pagdurusa at pananahimik sa dilim, narinig na rin ni Rebecca ang tawag ng kanyang mga anghel. Saludo rin tayo sa napakabuting puso ni Marlon na hindi lang nagligtas sa buhay ni Rebecca mula sa apoy, kundi nagbigay din sa kanya ng isang ligtas na tahanan at pangalawang pagkakataong mabuhay kasamang kanyang mga anak. At ang aral para sa kabanatang ito, kahit na gaano kabigat ang takot at sakit ng nakaraan, ang pag-ibig at pag-asa para sa ating mga mahal sa buhay ang laging gigising sa ating lakas upang muling tumayo at lumaban. Ano kayang mangyayari kapag tuluyang nang nagkaroon ng malay si Rebecca at matuklasan ni Doc Morgan na buhay pang kanyang asawa at mga anak? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria. Hanggang sa susunod nating kabanata.